Good day mga kabiyahe. Dito ako ngayon sa Davao, galing Maynila. Kami ni Mrs. dahil mayroong invite sa amin. Kaya nagpunta kami ng Davao. Dahil wala kaming dalang sasakyan mga kabiyahe, sumakay kami ng bus dahil di naman totally doon sa Davao City mismo, nandoon pa sa probinsya niya. Kaya nagpunta kami ng Ikulan Bus Terminal dito sa Davao City. Tapos papunta kami ng Pantukan. Dahil nandoon yung event na pupuntahan namin. Ngayon mga kabiyahe, nahinto kami dito sa stoplight sa may airport. Yan, antayin lang natin yung stoplight mga kabiyahe. Ito na video is walang putol ito. Tuloy-tuloy lang. Kaya di namin gaano kabisado yung Davao City. Yung mga pangalan sa lugar, hindi namin gaano kabisado. Ito ay lumampas na tayo sa may airport ng yung mga taxi bandang kanan ay nakapila yan sa may airport yan ng Davao City. Alam ko papunta yung kasunod yata na lugar dito, di ko alam kung papuntang Lanang yata. Kaya ito yung lugar na to. Habang nasa biyahe kami, binibidyo ko dahil para mayroon kaming remembrance. Ayan yung bandang kanan, iyon yung nahagip yung video mga kabiyahe. Yun yung ni Kibuloy. Yun yung kanyang lugar diyan. Ayan Nandiyan din sa kailira sa building na yan yung kanyang Kingdom Hall na kakupitensya ng Philippine Arena dito sa may Bulacan. Kaya sama lang kayo mga kabiyahe. Ayan yung Kingdom Hall niya. Napakalaki niyan mga kabiyahe. At saka binoise over ko na lang itong video na to. Dahil kung hindi ko i-voice over, malakas yung tugtog ni driver ng bus. Patugtog siya ng mga music na bawal. Bawal sa YouTube, kaya tinanggal ko na lang yung original na tunog habang nagbibiyahe kami. At saka yung usapan diyan,
wala, tanggal lahat. Kaya nag-voice over na lang ako dito sa biyahe namin. Ito ay ano pa to sakop pa to ng Davao City. Lumabas lang tayo doon sa unahan ng airport. Medyo na kalimutan ko na yung lugar na ito, kung anong pangalan. Basta kalalampas lang natin sa Kingdom Hall ni Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy. At yung bus na sinakyan natin, humihinto siya. Hindi naman lagi, kasi may limit yung stop niya Limitado yung stop. Tapos, dahil kami ay maluwag pa diyan, nami-make up pa siya ng pumapara ng mga pasahero. Kaya, ayun, sama lang muna kayo, mga kabiyahe. Napakaganda yung kalsada, walang traffic, although mayroong mga ilan na, siyempre may mga stoplight, mahinto ka rin, matigil ka rin saglit dahil may mga stoplight. At noong bago kami makalampas diyan, doon pa kami galing sa may Ikulan Terminal ng mga bus. May speed limit sila doon, mga kabiyahe. Hanggang 40 lang. Doon sa downtown mismo. Kasi dadaan yung bus doon sa may downtown, hanggang 40 kph lang siya. Hindi pwede nalalampas dahil maraming mga gadget ang mga doon na naka-install, or yung mga enforcer sa Traffic Bureau. Tinututukan nila yung mga mabibilis. Pag nabasa doon kung ilan ang speed, tinitikita nila. Kaya, mga kabiyahe, kung kayo ay mapunta sa Davao, nung unang punta ko doon, muntikan ako nagdala ako ng sasakyan. Buti, hindi ako natsambahan. Nagulat ako, ba't ang babagal ng mga sasakyan dito? Nakita ko sa gilid may mga speed limit pala, dami nakalagay, mga kabiyahe. Sakop mismo ng ng downtown, o kahit sa labas ng downtown, basta nasasakop ka pa ng proper ng city, may speed limit. Buti na lang hindi ako nahuli doon. Hanggang ngayon, di pa rin nagbago yun. Kaya doon sa loob, mamotor man yan, loob ng syudad, at saka ma-four wheels man yan, napaka-minimal ang aksidente, mga kabiyahe, dahil nakokontrol nila yung speed ng sasakyan at hindi ka pwede overtake. Kasi pag mag-overtake ka, siyempre, bibilisan mo yung speed ng sasakyan mo. Di ka pwede, kung yung nasa unahan mo, di mo pwede overtakean yun. Kung nasa 40 din siya, di lalampas ka ng speed limit, mahuhuli ka, mga kabiyahe. Ayan itong lugar na to, di ko na alam kung ano ito. Mayroon ditong papalapit na tayo. Yung paggawaan, mga kabiyahe, paggawaan ng simento. Factory ng simento. Daanan natin along the highway. Yan. Huminto na naman kami diyan dahil yung bus is huminto siya dahil maraming nakaabang ng mga pasahero at
Diyan talaga ang hintuan ng mga boss. Medyo puno na kami diyan. At palabas na kami ng city proper. May bumaba din. At may sumakay. Ayan. Maganda sana yung original na dito usapan namin at saka yung tugtog. Kaso lang mayroon ngang di pwede na mga musika. Kaya yun, bino-voice over. Huwag lang kayong magsawa mga kabiyaya. Dahil ito ay 20 minutes na video, wala talagang putol ito. Dahil yung lugar, di ko kabisado. Dalawang beses ko na ito nadaanan kasi dito ka talaga papasok. Bula. Ito, tinutumbok namin mga kabiyahe. Dito ka papasok pag ikaw ay dadaan ng Tagum City at ng Panabo. Dito ka tatagos pag ikaw ay galing Luzon. Maliban kung ikaw mga kabiyahe ay magbaya Cagayan at via Buda. So ang daanan mo is diretso ka ng Butuan City hanggang Hingoog City at iikot ka pagdating ng Cagayan de Oro City, iikot ka ng Manolo Portage, tapos ikot ka papuntang Malay-Balay, Bukidnon. Ang tagos mo naman doon sa may Buda, yung bitukang manok. Ito na mga kabiyahe, yun yung paggawaan ng simento. Or kung lanang yata itong lugar na ito. Kaya kayong mga nakakaalam, comment lang diyan. Pasensya na sa pagiging ignorante ko dito sa mga pangalan ng lugar na ito. Dalawang bisis ko na ito nadanan mga kabiyahe nang nagbaylan ako mula Maynila hanggang Davao, hanggang nung nagpunta ako ng Cotabato. Nagbakasyon ako sa lugar ni Mrs. sa may Midsayap North, Cotabato. Dalawang bisis na ako nagbaylan, nagdala ng sasakyan. Nadaanan ko ito kaso lang, siyempre di mo mamemorya ang mga pangalan ng lugar kasi hindi naman talaga kami diyan tumatagal. Malayo na yung lugar na yan. Although nakatira din ako ng Davao mga almost 5 years. Kaso lang, medyo matagal na yon. More than 20 years na yon. Kaya di ko na mamemorya. 30 years na rin yata. Kaya malaman ninyo mga kabiyahe na si kabiyahe ay thunders na. Kaya ito, di ko alam kung anong lugar to. Maraming, ito yata yung tibong ko. Di ko alam kung alin ang nauna. Pag galing tayo sa labas ng Davao, tibong ko at saka Lanang. Basta may alam ako diyan na lugar, pag ikaw ay lumabas ng Davao City papuntang Tagum, mayroon diyang Lanang, Tibungko, Bunawan, at bago ang Panabo. Pagdating ng Panabo, Tagum City. Dadaanan namin yan mga kabiyahe dahil kami ay pupunta ng
Pantukan. Dahil hindi namin kabisado yung lugar, ayan, binibidyo ko para mayroon kaming remembrance sa aming biyahe dito sa lugar ng Mindanao. Ito. At saka ano pala mga kabiyaya, bawat arko doon, minsan may mga arko yan eh. May mga tawiran ng mga tao yung overpass. May mga paalala na kailangan magsuot ng helmet para sa mga motorcycle rider para sa safety. Yun ang nakita ko sa lahat ng mga highway diyan, mga kabiyahe. May mga paalala talaga. Kasi maraming lugar kaming nadaanan diyan na mayroong mga arko, mayroong mga nakapaskil doon. Kaya ito, di ko na alam kung ano tong lugar na ito. Medyo bumigat ang daloy ng trapiko diyan eh. Parang ito yata yung lugar ng tibong ko. Gilid siya ng mga kabiyaya. Gilid lang siya ng dagat. Coastal road ito eh. Gilid to ng dagat. Bandang kanan yan, dagat yan. Kaya nadaanan din namin yung Gaisano. Ito yung bandang kaliwa oh. Gaisano Center to eh. Yung mall. Gaisano. Kaya nadaanan namin. Comment lang kayo mga kabiyahe kung anong lugar ito. Dahil wala na talaga akong alam kung di ko na mamemorya yung lugar na to, yung mga pangalan. Tuloy-tuloy lang tayo. At paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel. Hihingi ako ng tulong sa inyo. Neil Pingus TV. At kay Praise Angel TV. Kung maalala ninyo mga kabiyahe, Neil Pingus TV at saka Praise Angel TV, paki-subscribe na lang mga kabiyahe. Maganda na madagdagan yung aking mga ilang pirasong subscriber. Ito namang channel ito ay puro lang halo-halo. Basta ako ay nasa mga lakad, di namin kalimutan na magbibideo. Tapos ipopost namin sa FB at saka sa YouTube. Kaya ayun, tuloy lang tayo mga kabiyahe. Ito eh, mahaba tong mga video namin, pero ito na ito na video is nasa 20 minutes lang ito. Walang cut ito mga kabiyahe, walang edit. Ang na-edit nito yung voice over lang. Pero yung buong takbo ng bus mula doon sa may airport ng Davao City, tuloy-tuloy na yan. Hindi ko pinutol. Sinadya ko hindi pinutol dahil para makunan yung paglabas mismo dito sa Davao City. Ayan yung noon ni Kaprenny. Nakuhanan ko ng video, nakatitig siya doon sa